Kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Wala pa rin. Pag-uusapan natin, ito po, yun pong tila nabahag ang buntot nitong napakatapang na si Dizon. Napapamura pa, di ba? Nung nag-inspection po rito sa anong tawag natin dyan? Sa Davao City, diyan sa baha na naganap dyan, napapamura pa, ang tapang, kala mo talaga. Nung kinumpronta po ni Pulong Duterte, nabahag po yata ang buntot nitong matapang na si Vince Dizon. At nagsabing, magtulungan na lang tayo. Nawala yung tapang. Huwag kasing daanin sa akala nyo kasi magagamit pa ninyo yung baha sa Davao. Kung ang Davao po, para po sa kaalaman nitong mga si Dizon at ng mga taga-gobyerno at ng mga followers, mga loyalista, mga kakamping, mga dilawan, ang Davao po ay hindi po sariling bansa ng mga Duterte, no? Ang Davao City po ay bahagi pa rin po ng Pilipinas. Ngayon po, kung kayo po ay hindi nyo po popondohan yung mga proyekto po dyan sa Davao City, wag nyo pong isisi sa Davao City dahil hindi po kaya yan ng isang syudad, no? Lahat po ng pinakamayamang syudad, hindi po kaya yung mga flood control projects. Kaya nga binaktuyo siya ni Pulong Duterte na names, di ba? Ang sabi ni Pulong di pangalanan mo. Sampahan mo ng kaso. Okay. Pag-usapan din po natin, ito pong mag-inang Ligarda at Libiste na kakasuhan po ng ombudsman. At isa pa pong tampok na balita ngayon, ito pong nabigyan po ng napayagan po na magpiyansa itong dating senador Ramon Bong Revilla. At syempre pa, ito pong pagpapatuloy, umamin naman po si Lacson na talagang pinunteriya niya itong Taguig City. No, wala na pong, hindi po matras. Yan ang gusto ko rito kay Ping Lacson, no? Sinisingle out niya yung Taguig. Hindi niya pala sinisingle out. Prioritize lang yung Taguig dahil maingay daw si Cayetano. Pwede pala yun. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, at tahanan ng henyong vlogger na si Badong Aratilis. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Punta na po tayo rito sa eto po muna. Nagpahayag na po yung Abante News. Ito yung binanatan ni BP Sara, no? Ito po ang sabi ng Abante News. Ito po yung binanat ni BP Sara na pinapakita yung splice video na gusto na namang ipakita na si Vice President Sara Duterte ay nag-hire na naman. Okay. Pahayag ng Abante News kay Vice President Sara Duterte. Hindi eksklusibong source ang Abante ng naturang video. Marami ring ibang media outlets ang nagbahagi ng parehong clip. Kung ang issue ay ang konteksto ng pagkaka-edit nito, nararapat na maging pare-pareho ang pamantayan at hindi lamang Abante ang matukoy. Mahirap. Etong editor ng Abante, mahirap pong mahirap makasama to, no?
Siya lang po ang tinukoy ng ni Vice President Sara Duterte, nandamay pa. Ang sama ng ugali mo. ikaw, ikaw yung naringgan, ikaw yung nakitaan. Hindi mo po pwedeng sabihin parang ano yan, parang traffic violation, di ba? Ikaw yung nahuli ng traffic enforcer, tapos sasabihin mo, bakit yung iba po hindi nyo hinuhuli? Ang tanong, meron ka bang maling ginawa, Abante? Hindi si Abante, Congressman, ha? Abante News. Kung may mali kang ginawa at aminado ka, wag mong idama yung ibang media at sila hindi nahuli, ikaw ang nahuli. Ang pangit ng ugali mo, no? Ang pangit ng ugali ng gano'n. Ang sama na ugali no na alam nyong gumagawa kayo ng kabulastugan. Ikaw ang nahuli. Ang una mong ginawa, bakit ako lang? Bakit yung iba? Ano sa tingin mo? Kung bakit yung iba hindi? Suwabe sila. Kayo masyado kayong garapal. Oh. Tuloy natin. Gayunpaman, bilang paggalang at pagpapakita ng pananagutan, humihingi ng paumanhin ang Abantes sa Vice Presidente. Salamat sa OBP at sa kanilang staff sa patuloy na pagsubaybay sa nilalaman ng Abante. Humingi ka nga ng tawad, alam mong may mali ka eh. Di ba? Alam nyong mali yung ginawa ninyo dyan sa Abante News. Ang problema ko dyan, no? Kumbaga, palusutin yung ginagawa nyo. Nung hindi kayo nakalusot, gusto mo lahat na ng media. Ikaw nga nahuli. Masamang ugali yan. Alam mong may ginawa kang mali, tapos pag nahuli ka, damay-damay. Yan. Huwag kayong magtiwala dyan. Kayong mga media, papahama kayo niyan. Di ba? Okay. Ano pa mga balita? Bago tayo, ito, unahin na natin tong si Lacson. Sabi ni Lacson, hindi ko sinisingle out yung Taguig. Pina-prioritize ko lang. Hindi raw sininggle out, prioritize. Dahil sa ingay ni Senator Alan Peter Cayetano. Katulad nito, at least umamin siya na pinipersonal niya. Di ba? Ito po ang mga pahayag pa nito ni Ang ingay-ingay kasi ni Cayetano, kaya prioritize ko yung Taguig. Pero meron po tayo, bagamat hindi sinasadya ni Ping Lacson, may naibulgar siya rito eh. Natingin natin ay talagang yari siya rito. Basahin natin Itinanggi ni Senator Ping Lacson na sinisingle out niyang Taguig City na baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Lahat yan nasa baul namin nung nagsimula kami sa Blue Ribbon. So may baul pala. Lahat daw ng mga anomalya meron siya sa baul. All the time, lahat ng files na yan nandoon sa amin. Hindi lang namin nakakalkal sa dami. We were overwhelmed. Paliwanag ng senador. Hindi ako magpapaka-epokrito. Talagang kinalkal namin yung Taguig. Sabi ko mag-focus tayo rito kasi ang ingay-ingay nito. Tignan po ninyo, unang pag-amin ni Lacson. Lahat ng mga files, marami silang files tungkol dyan sa flood control. Halos lahat na meron na silang files. Ang dami-dami daw. Ayan, no? Ulitin ko to, Lahat yan nasa baul namin nung nagsimula kami sa Blue Ribbon. So, ibig sabihin may baul sila ng mga kaso ng flood control. Hawak ni Lacson. All the time, lahat ng files na yan nandoon sa amin. Hindi lang namin nakakalkal sa dami. We were overwhelmed. Ngayon, dahil na-overwhelm sila, kaya ang solusyon ni Ping Lacson, wag nang mag-imbestiga. Wag nang magtawag ng investigasyon sa Blue Ribbon. Parang mali po yata yun. Kung ang tao po
na overwhelm ng mga anomalya. Ang dami nitong ano na to. Lalo po siyang magsisikap na unti-untiin, na ibulgar, unti-unting imbestigahan ito dahil sa dami. Yun po ang nakikita kong pagkakaiba eh. Aminado si Lacson na hawak na nila mga dokumento, ang dami nilang dokumentong hawak. Tignan niyo po, yung sinasabi ng ombudsman, pag-aaralan nila yung dokumentong galing kay Lacson. So ibig sabihin, ang dami na pong dokumento ni Lacson tungkol po sa mga katiwalian sa flood control. Hinuhold niya. Hindi po nila iniimbestigahan. Yung sinasabi po na where the evidence will lead us, hawak na po nila mga ebidensya. Ayan, aminado si Lacson. Pero magpo-focus lang siya kung sino yung gusto niyang pokusan. Grabe po tong revelasyon na to. Bakit po ayaw ninyong isa-isahin yan? Kahit po ba abutin kayo ng 10 taon? Kung 6 na taon po, sa dami ng sinasabi ninyong mga dokumento kayong hawak na may kinalaman sa anomalya. Kahit po abutin ng buong panahon ninyo na senador, mas gusto namin kung dapat nyong araw-arawin. Bakit po nung kayo po ay Blue Ribbon Chairman, hindi po nyo inimbestigahan yung sangkatutak na yan na nire-reveal nyo ngayon. At ang masakit pa, pinamumukha pa sa atin lahat na talagang prioritize niya yung Taguig. Ibig sabihin, lahat ng mga, eto tanong lang po Senator Lacson aanin nyo po yan, yung sangkatutak ninyong ebidensya. Hihintayin nyo na may bumanat sa inyo. Halimbawa, may bumanat sa inyo na taga Davao. Kakalkalin nyo ngayon yung Davao. Binanatang kayo ng taga Ilocos. Kakalkalin nyo yung taga Ilocos. Ganun po ba? Depende sa bibira sa inyo. Depende sa makakaalitan ninyo. Hindi po ba dapat itong mga nakalap ninyong ebidensya ay wag nyo nang tantanan kung sobrang dami kanyo, kahit araw-araw pala. Si Erwin Tulfo po, hindi niya po alam kung saan po siya magsisimula. Yung pala, hawak ninyo lahat ng dokumento. Yun lang po, Senator Lacson, tayo po gusto po natin pare-parehong mabulgar kung sino yung mga yan. Kasi sa tingin po namin unfair, 'di ba? Unfair po na ginagawa po ninyo to, pa-prioritize nyo yung mga maiingay. Pag naingayan kayo sa mga, halimbawa, naingayan kayo kay Robin Padilla, hahanapan nyo kaya siguro wala talaga lang kayo makita kay Robin Padilla. Kasi nasabihan na yan si Robin na parang nabubuhan na sila kay Robin, di ba? Grabe tong revelasyon na to. Na personalan at gagamitin yung mga nakalap nilang ebidensya para sa pamemersonal. Bakit hindi nyo po yung gamitin para makulong po yung mga totoong mastermind? O kung hindi po yung mga mastermind, yung lahat po ng sangkot. Kung isang araw may mabulgar kayo na isang congressman o isang mayor o isang governor o isang senador, hindi po ba mas maganda yun? Meron po siguro kung ayaw po ni Erwin Tulfo, mag-resign na lang sa Blue Ribbon. Nakita ko po, Senator Erwin Tulfo, nakita ko po na masigasig kayo dun sa
Committee on Energy. Ganun pala yun. Hawak pala ni Senator Lacson lahat po ng mga ebidensya. Sangkatutak pala ang hawak niya. Simulan po natin kalkalin. Kung gusto nyo po ng, inuna niya lang Bulacan, ngayon isinunod niya Taguig. Sana po wag naman po yung gawing hulugan na kung sino lang po yung maisipan ninyo na banatan ngayong araw at naingayan kayo. Sana lahat, kung hindi man kayan lahat, isa-isahin na ninyo. Isang probinsya, isang linggo, matatapos din po yan. Paano po matatapos yung investigasyon na yan kung hindi kayo nag-iimbestiga? Okay. Ito naman po si ex-Senator Revilla released from QC Jail after Sandigan Bayan grants bail petition. So, nakalaya na po ngayong alas 6 ng gabi si dating Senador Ramon Revilla. Dahil po sa pagpapiyansa, pinayagan po siya magpiyansa ng 1 million pesos sa kanyang kaso dito po sa Anomalous Flood Control Project in Bulacan. Ito po ay kinumpirma ng BJMP na nakalaya na po ngayong July 31 sa ganap na alas 6:14 ng gabi. Ito pong si dating Senador Ramon Revilla. Ang sabi po ng Sandigan Bayan, kaya po nila kasi non-bailable, di ba? Sabihin nyo, bakit nakapag-bail yan non-bailable? Ito po ang katwiran ng Sandigan Bayan. For failure of the prosecution to establish that the evidence of his guilt is strong insofar as it pertains to the charge of malversation through falsification of public documents. Ayan. So, on account of the strong evidence of their guilt, hindi. So, dahil po sa hindi na-establish ng prosecution, ito pong ombudsman, na malakas ang ebidensya, kaya pinayagan po na makapagpiyansa ng 1 milyon si Ramon Revilla. Okay. So, ako po, dahil po dyan sa development na yan, naniniwala po tayo na pagpanahon po ng pinag-uusapan na yung bail dito po kay Senator Marcoleta, makakapagpiyansa po at makakalaya si Senator Marcoleta. Sana hindi pa tapos yung impeachment. baka mapayagan siyang mag-bail tapos na yung impeachment. No? Sana po mapayagan po siyang mag-bail si Senator Marcoleta ng kasalukuyan pang may impeachment para marinig po natin kung paano niya barahin itong mga pakulo nito Laila de Lima at ng iba pang prosecutors. Thank you very much muna kay Amik. Ang style ni Pinky parang out of loots din. Extortionist. Nakipagkamay lang sila ni kay Racket after Sona, nakapagpiyansa na agad. Siguro dapat makipagkamay na rin yung kamag-anak ni Senator Marcoleta. Pero mas ano po yan, ako mas positibo po ako kay Senator Marcoleta kasi alam po natin yung kaso niya Hindi naman po pagnanakaw na salapi. Ito po ang kaso niya po ay hindi pagdedeklara, di ba? Ng kanya natanggap na campaign contributions. Sabi po ng ombudsman, ng COMELEC pala, wala na pong kaso yan. Dahil may bago na pong batas ng eleksyon. Kaya naniniwala po ako na pagbibigyan po. Hindi pa po sila Hindi pa po wala pa po dito sa punto ng bail.
pinag-uusapan po yung pagpapiyansa ni Senator Marcoleta. Sana mas mabilis na po yung makapagpiyansa para makalahok na rito. Ako'y gigil na rito. Makikita nyo po yung direktang no? Yung mga direktang pamumuna niya, hindi na yung mga nangungumbinsi pa. Okay. Punta na po tayo sa iba pang mali-malita. Ito po, punahin lang natin tong mga banat na naman nila kay BP Sara. No? Parang ang laki na naman ng kasalanan ni BP Sara na siya po ay nag-i-speech doon sa The Hague, Netherlands. Sabi po nito ni dating Congressman Barbers, ay hindi. Tama. Prosecution team spokesperson. Ang dami naman spokesperson nitong tong prosecution team. Sabi po ni Barbers, instead of helping the Philippine attract tourists and investors, Vice President Sara Duterte appears to be driving them away by actively tarnishing the country's international image. According to prosecution team spokesman, former Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Instead, ano na nga yung Tagalog ng instead? Ano na kaya? Alam niyo na instead, di ba? Instead daw na si BP Sara ay mangumbinsi. Mangumbinsi ng kaya nga po Tagalog. Wala pala tayo sa Tagalog. Alam niyo yung ano niyo, yung inyong di ba tinanong ko kayo ano Tagalog ng instead? Automatic na nag-i-English. Kaya ang lumabas, instead pa rin. Okay. Sa halip, yun, sa halip. Teka muna, batiin muna natin. Thank you very much sa padoble, amik. Babatiin ni BP lahat ng kakulto na pinapangunahan ng punong saserdote. Kaso lang, kalahati pa lang ang nabanggit, namatay cellphone ko na lobat, anak ng pupa. Okay, sa halip po, imbis o sa halip na si BP Sara po ay manghikayat ng mga turista at saka ng foreign investors, paninira pa raw ang ginagawa ni BP Sara sa international community. Ako natatawa na talaga eh. In the first place, Congressman Barbers, bakit po ba naroon si BP Sara sa dahig sa tingin ninyo? Nakakulong yung tatay. Sino po nagpakulong kaya sa tatay niya? Hindi po ba pinagmalaki pa ni BBM na dinala doon? Mga tauhan po ni BBM lahat yun. Yung mga nagpakulong. Nariyan yung magkapatid na Rimulya, yung pong sa transnational crime, NBI ba yun? Sino ba yung kalbo? Sila Canilaw? Mga tauhan nyo po yan lahat nagpakulong. Si Torre, General Torre, si General Marbil. Nagtataka ako dito sa mga to. Ang gusto pala ninyo, matapos ipakulong yung tatay ni BP Sara, pupunta doon at ang gusto pala ninyo, mag-iimbita si BP Sara. Protesta po yun. Nagpo-protesta po si BP Sara sa ICC. At hindi po siya naninira. Hindi po ang binabanatan yung gobyerno. Indirectly, talagang masasaktan yung gobyerno. Pero ang pangunahin pong binabanatan doon ni BP Sara, yun po ay protesta. Protest speech po yun. Paano nyo po naisip
na si BP Sara na pinakulong nyo yung ama, pinakulong ng gobyernong ito yung ama, paano nyo po naisip na dapat pupunta siya ron sa ibang bansa at mangangampanya siya na pumunta yung mga turista sa Pilipinas? O kaya manghikayat siya ng foreign investors? Talaga? Ayon nga kay Lacson, wag na tayong magpekean. Buti pa si Lacson eh. Nagsasabi ng katotohanan. Talagang pinunteriya niya. Sabi niya, pinunteriya ko yung Taguig. Prioritize yung Taguig dahil ang ingay-ingay. Tapos sasabihin nyo ngayon, imbes daw na manawagan ng turista. Talaga? Sa tingin ninyo, pag pinakulong yung ama, mananawagan na, yung mga taga-Europe po, kaya po ako narito. Dahil iniimbitahan ko kayo na, hindi ba napaka-peke naman ni BP Sara kung gano'n ang gagawin? hindi ko maintindihan yung logic eh. Pinakulong nyo yung tatay, inuusig ninyo, ikaw mismo bahagi ka ng umuusig dahil prosecution team ka, inuusig ninyo si BP Sara, at sa tingin ninyo dapat pag lumabas si BP Sara, sa tingin ninyo, mangangampanya siya para sa turismo at saka foreign investment. Antindi antindi naman ng inaasahan ninyo kay BP Sara. Thank you very much, Amik, sa patriple. Anong gusto nila? Sabihin ni Inday na mag-invest kayo sa Pinas. Ang galing ng presidente, magnakaw ng mangindap. O, di ba? Ayan, no? Sabi ni Amik. Napaka-illogical na po ng mga DDH. Real talk po. Wala na po sila sa... Ang gusto pala nila iganti ni BP Sara sa pagsusuplong sa kanya sa impeachment. At saka sa pagpapakulong sa tatay at panggigipit sa mga kaalyado. Lahat ng supporter ni BP Sara may nakaambang kaso Ang tingin pala niya, ang dapat ganti ni BP Sara manawagan ng turismo at saka foreign investors. Hindi ko po maintindihan. Para na rin nilang inamin na yung paglabas-labas ng bansa ni BBM, ni PBBM ay wala pong silbi, wala po siya nahihikayat. Inamin na nila yan. Bakit kailangan si BP Sara? Asahan nyo rin. Okay, punta na po tayo rito sa isa pang balita. Ito po, Senator Loren Legarda. Nanawaga yan. Ito muna. Ito po ay breaking news. Ombudsman Boying magsasampa na reklamong plunder at graft laban kay Senator Loren Legarda at Representative Leandro Lebiste. Ako, walang problema siguro kasi matagal na nilang pinagtatangka ang kasuhan dyan si Lebiste, no? Siguro nakapag case build up na sila. Kaya lang po, ang masakit lang po dito, Ombudsman, lahat po ng Pilipino alam po, kasi wala naman po hindi naman po nalugi. Eto binigyan nyo ng franchise. Binigyan ng gobyerno ng franchise itong si Lebiste. Di po ba pagka binigyan ka ng franchise at hindi ka nakagampan, ang gagawin po ng pamahalaan, babawiin yung franchise? Di po ba? Kasi may binabanggit si Remulla na unfair daw kasi kontrolado raw nila yung exclusive daw yung franchise. Hindi raw po makapagtayo yung ibang kumpanya ng solar
dito sa Pilipinas dahil na kay Libiste yung franchise. Ang tagal na po natin pinag-uusapan yan eh. Hindi nyo pa pala nakakansela yung franchise ni Libiste? Hindi ba taon na po yan? Nung una po lumantad si Libiste, yan na po yung pinambaran nila kay Libiste. Thank you very much pala ulit kay Amik. Sagot ng investor, wag na, sa Vietnam na lang kami. Makidnap o ransom pa kami sa Pinas. At maraming salamat rin po kay April Blacaral na nagbigay din ng 499 pounds. Okay. Kasi po, franchise ito, binigyan nila ng franchise para magtayo ng solar energy. Kung hindi po nakapagtayo, di ba tatanggalin nyo yung franchise? Para mailipat po sa iba? Di ba ganun? Ibig sabihin, bakit hindi po ginawa ng gobyerno kung may paglabag po sa franchise itong si Libiste? Ako logic lang Kailangan natin ng energy. Ngayon, sinasabi nyo na may paglabag na ginawa si Libiste kasi hindi nakapagtayo ng hindi siya nakapag-provide ng kuryente. Pag hindi nakapag-provide ng kuryente, di ba ang unang dapat gawin dyan, tanggalan na ng prangkisa para ilipat sa iba na pwedeng mag-provide? Ibig sabihin, yung kinakatwiran ngayon ni Boying, hindi pa rin ba nalilipat o hindi pa rin siya natatanggalan ng prangkisa? O wala nag-apply? Hindi ko po maintindihan kasi sinasabi nila, kontrolado ni Libiste yung franchise ng solar energy. Ayun, hindi ko po alam yan kasi hindi naman ako lawyer Pero parang sa tingin ko imposible dahil hindi naman po limitado. May breach of contract dahil nangako siya na magbibigay siya ng kuryente. Dapat tanggalan siya ng prangkisa kung hindi po siya nakapag-produce ng kuryente. Di po ba? Bakit po hanggang ngayon kinakatwiran nyo pa rin? Hindi kaya wala talaga nag-invest ng... Kasi yan ang katwiran na narinig ko kay Libiste. Ako nga nag-a-attract ng... Sabi ni Libiste nung panahon na mainit pa yung franchise na yan. Ako nga ang nakapag-attract ng mga investor dito Dahil wala nang gustong mag-invest sa Pilipinas. Sabi ni Libiste noon. Nag-invest sila dahil sa solar energy niya. Hindi natin alam Kasi ngayon po, mawalang galang na po, ombudsman. Ang nakikita po ng tao, pagka po may mga sinasabi laban sa gobyerno, o hindi po kakampi ng pamahalaan, sila po ang nakakasuhan. Ang sama na po ng dating na yung mga sinasabi po ninyo na mastermind, kayo mismo, ombudsman, na nagsabi na ang mastermind si Martin at saka to si Saldico, hindi pa po nakukulong. Ang sama na po ng optics. Tapos maririnig na naman namin, eto very vocal si Libiste. Maririnig na naman namin na makakasuhan na naman si Libiste. Ang masakit nito, dahil si Loren Legarda, nakita po natin na isa siya sa umalo nung nag-iiyak itong si Pia Cayetano. Nakiiyak din to si Libiste. Kitang-kita yan. Si Libiste po ang pro tempore nito ni Alan Peter Cayetano. Yan po yung makikita namin na kakasuhan siya dahil nasa minority siya. Bakit po yung sinasabi ninyong hinugnay yung kaso, Joel Villanueva, nawala po ang kaso?
pinagmamalaki niya na wala raw siyang kaso. Ayan po yung nakikita namin eh. Marami po sa mamamayang Pilipino, hindi po mga lawyer. Pero simple lang po yung nakikita namin. Maaari po sila may mga paglabag, pero bakit po yung napakalaking paglabag, yung talagang trilyon po ang nawalang pera ng tao, bakit po parang walang nakukulong dahil dun? Si Marcoleta, ang linaw, siya yung nag-iimbestiga ng katiwalian sa flood control, siya yung nakulong. Si Jingo Estrada, inaalok na bumaliktad. Bumaliktad o makukulong. Hindi bumaliktad, nakakulong. Si Libiste na very vocal sa pag-atake sa mga katiwalian, lalo na po ng sinasabing congressman na pangalawa kay Saldico na pinakamalaking contractor. Yung taga Batangas, ano nang pangalan nun? Oh, very vocal siya. Siya yung makukulong. Pero yung mga inaakusahan, laya pa rin. Ni walang kaso, ni walang nag-iimbestiga. Yung inaakusahan po ni Congressman Libiste, ayan, si Garjola. Wala po kami naririnig na iimbestigahan o sasampahan ng kaso. Yung nagbubulgar po na si Congressman Libiste, siya po ang makakasuhan. Yan po yung nakikita ng mamamayan eh. At yan po nagre-reflect sa kung paano po tinitignan sa trust rating si BBM. Lalo na po si Loren Legarda, ano? Kahit na hindi ko makuha eh. Kasi si Loren Legarda raw ang ayan no, Senator Legarda. Ito po, meron na pong panawagan. May sumagot na po si Senator Loren Legarda. Senator Loren Legarda itinanggi ang mga paratang sa reklamong plunder at graft. Iginiit na walang public funds na sangkot. Correct. Wala po tayong nakikita eh. Dito po sa mga taong gusto nyong ipakulong o nakakulong na nga si Marcoleta, wala pong public funds. Wala pong pondo ng gobyerno. Nauna pang makulong. Yan po ay pribado, gustong tulungan, gustong manalo si kaibigan po ni Senator Marcoleta, gustong makatulong sa kampanya. Walang public funds. Tama si ano ron. Nag-apply lang ng prangkisa. Alam nga naman, hindi naman nyo siguro binayaran si Libiste dahil wala naman siyang binentang kuryente. Tuloy po natin, mariing tinanggi ni Senator Loren Legarda ang mga aligasyon. Ibinabato laban sa kanya at sa anak nitong si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na isa sa ilalim sa preliminary investigation ang planong reklamong plunder at graft kaugnay ng umano'y 10 bilyong solar projects. Ayon kay Legarda, wala sila natanggap na anumang opisyal na komunikasyon sa Office of the Ombudsman. Gayunman, iginit niyang walang katotohanan ng paratang at walang public funds na sangkot sa proyekto. Yun po, doon po tayo nagtataka eh. Wala pong nakurakot mula po sa buwis ng taong bayan. Wala pong nakurakot itong mga gusto nyong ipakulong. The reported accusations are utterly baseless and no public funds were involved. We are prepared to bring out the truth. Ang nakikita po
Kitang-kita po yan. Hindi po nyo binigyan ng pera si Leandro Libiste para magtayo. Kumbaga, prangkisa lang po yung binigay ninyo. Oh. Kung hindi po nakapag-produce, tanggalan siya ng prangkisa. Di ba ganun naman po? Bakit magkakaroon ng hindi ko na unawaan eh. Ang pagkakaalam ko po, pag plunder, ikaw ay pag kinasuhan ka ng pandarambong, meron kang dinambong, meron kang ninakaw. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung ninakaw ni Libiste. Hindi siya nakatupad sa prangkisa. Penaltyhan nyo kasi yun yung nakalagay, di ba? May penalty ka pag hindi ka nakapag-produce. Umaasa kami sa iyo eh. Binigyan ka namin ng prangkisa para hindi naman nyo po binigyan ng pera na pampatayo ng power plant eh. Paano po? Alimbawa po, bakit hindi nabigyan ng involved ka dyan, Boying? Kayo ni Marcoleta yung nagtandem dyan para hindi mabigyan ng prangkisa yung ABS-CBN. Bakit hindi nabigyan ng panibagong prangkisa yung ABS-CBN? Kasi naipakita ninyo ni Marcoleta, kasama ka eh. Parang ano ka ni Marcoleta, yung support group ka ni Marcoleta eh. Oh. Bakit hindi nyo nabigyan? Kasi pinakita ninyo yung mga paglabag ng ABS-CBN. Pribadong kumpanya, ABS-CBN, may paglabag sila na nakita namin. Ano pong ginawa ninyo? Hindi nyo lang sila binigyan ng prangkisa. Pero hindi nyo sila silampahan ng kasong plunder. Kasi wala namang public money involved eh. Hindi po ba? Wala pong public money involved. Sa pagkakaalam ko po maliban na lang kung iba yung meaning nyo ng plunder. Ganon din si Marcoleta, wala rin namang dinambong. Unahin nyo po sana yung binadgetan natin para magtayo sila ng mga flood control tapos may baha pa din. Oh, speaking of flood control, alam nyo, kamakailan lang, nagwawala to si Vince Dizon, di ba? Ito po ang mga pinagsasabi niya, no? Sa kanyang personal na inspeksyon noong Hulyo 2026 sa mga binahang komunidad ng Davao City, partikular sa Talomo River sa Barangay Bangkal. Tanong ko lang po sa mga taga Davao, meron po ba namatay dito? Kasi galit na galit si Vince Dizon eh. Meron po bang namatay dito sa pagbaha dito sa Talomo River sa Barangay Bangkal, Davao City? Kasi kung i-project niya, ito na yung pinakamalala eh. Napamura din ba si Vince Dizon nung panahon niya na yan, nung binaha yung Cebu City na marami namatay? Hindi naman po sa ang katwiran lang natin eh. Kaya lang, hindi po ito ang pinakamalala eh. Hindi ganyan nagwawala si Vince Dizon nung marami namatay sa Cebu. Di ba baha yun? Meron isa. Bakit po yung maraming namatay sa Cebu? Bakit hindi ka nagwawala ng ganyan? Panahon mo na yan eh. Ikaw na ang DPWH eh. Wala kang pumunta ron na sinasabi mo na kung hindi lang dahil sa mga korupsyon. Di ba? Wala kang sinabing ganun. Sige, sabihin natin yung mga sinabi niya. Nagpahayag na matinding pagkadismaya at galit sa Department of Public Works si DPWH Secretary Vince Dizon dahil sa mga nakitang kapabayaanan sa flood control projects. Yan. Napamura pa nga. Napamura pa raw eh, di ba? Si Vince Dizon. Okay. Narito ang mga pangunahing sinabi at naging reaksyon ng kalihim sa kanyang pagbisita. Pagkadismaya sa hindi natapos na dike, hindi napigilan ni Dizon na magmura. Ayan. Matapos makitang putol o hindi natapos ang pagpapataas ng dike at paglalagay ng gabyon.
ayon sa kanya. Nakakagalit talaga kasi nangyari na pala ito noong 2019. Although mas grabe nung Biyernes, pero since 2019 walang nangyari dito, hindi in-address. Alam niyo na, gusto niyang banatan yung mga Duterte. Hindi in-address. Hindi ko alam kung bakit walang ginawa. Sa dami ng perang bumuhos dito. Yan Sinabi niya yan noon. Pinapahiwatig niya. Akala niya siguro hindi kikibo yung mga Duterte. Sa dami daw ng perang bumuhos doon. Alam niyo, tigil-tigilan niyo na yung kapi 51 billion na yan. Hindi po flood control yung 51 billion. Marami pong proyekto sa Davao. Nakita ko po yan, yung mga proyekto na yan. Kaya tigil-tigilan nyo po. Nakatuto kayo dyan sa Davao City. Wala naman kayong nakitang anomalya sa flood control nila Okay. Hindi ko alam kung bakit walang ginawa sa dami ng perang bumuhos dito ayon sa ulat ng ABS-CBN. Ayan. Meron pa siyang pagbabanta dito, di ba? Tinanong din, wala nang dredging mula noon. Kayong nasa gobyerno Binala ng kalihim na may mananagot at kailangan imbestigahan ng mga anomalya sa likod ng flood control. Eto po, ganyan po siya katapang. Parang talagang pagkakataon na natin to, nasiraan ng mga Duterte. Ang nakalimutan niya, siya yung DPWH. Ang nakalimutan niya, yung Davao City ay hindi po nagsasariling entity, hindi po yan sariling bansa. Yan po ay sakop ng Pilipinas at yung amo niya ang presidente ng Pilipinas. Anong sinabi ni Pulong sa kanya? Hinamon siya. Huwag ka lang magalit. Magsampa ka ng kaso. Dahil hindi totoo yung sinabi ni Vince Dizon. In fact, siguro yun yung nag-trigger kala BP Sara. Si BP Sara pa ba mayor noong 2019? Yung baha na yun yung nag-trigger para magkaroon sila ng comprehensive flood control plan. Comprehensive. JICA pa gumawa. JICA. So, pupondohan nyo na lang. Meron ng plano yung Davao City. Yung iba, napondohan nyo yung flood control kahit walang. Natapos po, syempre mahabang pag-aaral yan. Hindi po yan pag-aaral-aralan lang. Pag JICA po ang nag-aral, pulido po yan. So ano pong nangyari? 2023 pa natapos yung plano. Sila lang po ang may plano, comprehensive plano ng flood control. Ano pong ginawa ninyo sa plano? Pinondohan nyo ba? Nung na-realize ni Vince Dizon, nagalit yung mga Duterte sa mga pinagsasabi niya, tinahamon siya na magsampa ng kaso. Kasi may dapat managot dyan dahil hindi nyo iniintindi. Ito na po ang ano ni Vince Dizon. Biglang tumiklop Nawala yung tapang Ito po kapit po kayo. Baka sabi ni Dizon, tama naman yun. DPWH ang may kasalanan. Pero sino ba ang naglagay ng mga pondo roon? Alam mo, sabi nga, open your book, sabi po ni Pulong, buksan niyo yung libro niyo. Ang problema kasi sa atin, kapag may problema, turo rito, turo doon, turo dyan, nagsisisihan. Ikaw ang nanisi. Pumunta ka ron para sisihin, manisi ka Ikaw yung naninisi, hindi naninisi yung mga Duterte. Ilang beses nang kinakantsawan niya bumaba sa Davao, may sinisi ba yung mga Duterte? Ngayon lang dahil minura mo Nagmura ka Tuloy natin yung sinasabi ni Vince Dizon.
Ang problema kasi sa atin, kapag may problema, turo rito, turo doon, turo dyan, nagsisisihan. Para sa akin, imbis na yun ang gawin, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Kita mo, matapos magalit si Pulong, ngayon, ang panawagan mo, magtulungan na lang. Nananawagan si Dizon na magtulungan na lang sila ng mga taga Davao City. Ang katotohanan, na-expose ni Pulong Duterte na may plano sila, yun lang po ang kaya nilang gawin ng Davao City. Magplano dahil po yan, bilyon-bilyon po yan. Sa mga hindi po nakakalam, ang land area po ng Davao City ay napakalaki. 3.8 times 3.8 ng Metro Manila. Ganyan po kalaki yung Davao City, yung land area niya. Pinakamalaking syudad sa Pilipinas. Kaya talagang hindi po nila kakayanin yan. Ang kaya lang nila magplano. May plano na pondohan nyo. Ngayon, na-realize ng mga tao. Kaya pala Davao City lang ang may plano, hindi nyo pa pinondohan. Pinopondohan nyo yung mga kapartido ninyo na wala namang plano. Basta lang magkaroon lang ng flood control. Kita nyo, warak-warak. Kita nyo po. Ayon po sa mga pag-aaral ng mga eksperto, marami sa tinayong mga flood control project, instead na makatulong para mawala yung baha, naging cause pa ng pagbabaha. Kita nyo yung isa ko na basa na, na pag-aaral dyan ng mga scientists. Pucha, binabarahan ng mga flood control yung mga mula sa mga kabahayan. Umuulan din po sa mga may bahay. Kung binarahan nyo po ng mga flood control yung mga daanan, natural na daanan ng tubig, saan pupunta yung tubig kung may bara na? Hindi po planado Itong flood control na to, ang laki ng binadget natin pero hindi planado. Iba po yung plano nila, planong magnakaw. O hanggang ngayon, ang nakakatakot pa nito, pucha, pinalulutang pa ngayon ni Romualdez na yung mga testigo laban sa akin, mga diniscredit na ng DOJ, sinampahan ng kasong perjury at cyber libel. Patay tayo dyan. Diba? Nawala ang tapang nito ng Vince Dizon, na back to you sila ni Pulong Duterte. Magsampa ka ng kaso. Hindi sila yung sa hinahamon Buksan ninyo yung libro ng DPWH. Kung merong mga dapat managot dyan na hindi nila ginawa, yung mga nakita mo, sampahan mo ng kaso. Yun yung problema sa'yo, Vince Dizon. Nagtatapang-tapangan ka kala mo tataas yung 1% mo, utot mo. Di ka mananalong presidente. Yan lang po ang ating topic. Pwede na tayo